Makabuluhang impormasyon at mahalagang kaganapan ay narito. Itong Batang Gapo News TV, magandang araw. Ako po si Abigail Gracia Legaspi at ito ang mga balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Para sa ating headlines, mga former US Naval employee sama-sama sa Subic Freeport. Lokal na pamahalaan ng Olongapo at DPWH nagsanib puwersa para hukayin ang ilog. 60 Seconds with RTC Branch 73 Family Court Presiding Judge Honorable Norman Pamintuan. At sa balitang sports, iba't ibang futsal team sa Olongapo naglaban-laban para sa Barangay Pag-asa Chairman's Futsal Cup. Mga former US Naval Base employees nagsama-sama upang magbalik tanaw sa panahon ng kanilang pagtatrabaho noong panahon ng mga Amerikano. Para sa buong detalye, narito si kasamang Ray Toledo. Makulay at madamdamin ang naging flag raising ceremony ng Subic Bay Metropolitan Authority matapos magsama-sama ang karamihan sa mga dating US Naval Base employees. Dumating sa naturang pagtitipon si Olongapo City Mayor Roland Paulino kasama ang kanyang may bahay na si SBA Maid Director Cynthia Paulino upang suportahan ang naturang pagtitipon. No, but it is really a great pleasure to welcome the former base workers. Alam nyo siguro talaga, SBMA will not be where it is today kung hindi sa magandang work ethic, sa magandang iniwan ng ating mga base workers na ginawa dito. Napaluha naman si Mayor Paulino nang bigyan siya ng isang memorabilia. Dahilan ha, kaya ako Dio, lahat ang memories nandito eh. And I'm proud that my name was there, also in the volunteers. My ID number was 0002 during SBMA. And for some time, basta, let's enjoy! Mabuhay po tayo na! Matapos ang flag raising activity ay nagsagawa din ng lowering at sealing ng time capsule, simbolo na doon itatayo ang marker para sa mga former US Naval Base workers. Nagsimula ito sa San Diego. Yung mga kasama naming workers sa San Diego, mga SRF, Public Works, tuwing summer, nagre-reunion sila. Pero bakit daw sa Olongapo wala pa? So, ang ginawa ng mga kaibigan kong mga Amerikano, na kapitan, sabi niya, mag-reunion kayo sa Olongapo, so suporta kami. Isang photo exhibit ang isinagawa ng grupo sa Ayala Harbor Point kung saan makikita ang mga lumang larawan ng Subic Bay Freeport noong ito ay Subic Naval Base pa. Ray Toledo, nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. Importanteng malaman ang tamang proseso pag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho para hindi maloko. Kung kaya't nagsagawa ng Anti-Illegal Recruitment Seminar ang Olongapo City Public Employment Service Office or PESO. Pakinggan natin ang report ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Maraming kababayan natin na nagdanais na maghanap ng trabaho sa loob at labas ng bansa, ngunit ilan dito ay naloloko ng mga illegal recruiters, kung kaya't isang Anti-Illegal Recruitment Seminar ang sinagawa ng Public Employment and Service Office sa pangunguna ng kanilang head na si Mr. Mario Esquilio. In-advise lang ng ating speaker na si Attorney Celso Hernandez yung batas regarding sa illegal recruitment at kung paano tayo makakaiwas upang huwag maging biktima ng illegal recruiter. Kasama na dito yung kung paano natin kikilalanin at ano ba yung mga karaniwang aktibidades na ginagawa nila para makapambiktima ng mga kababayan natin. Tumayong guest speakers na naturang seminar si POEA Administrator Attorney Celso Hernandez Jr. Dumalo at nagbigay din ng pahayag si Olongapo City Mayor Roland Paulino at Department of Labor and Employment Provincial Head Ray Lugtu. Ang naturang seminar ay isinagawa upang mabigyang kaalaman ang mga nag-a-apply ng trabaho at dinaluhan din ito ng mga barangay officials, city officials at mga naghahanap ng trabaho. Kamakailan lamang ay may nahuling illegal recruiter sa syudad kung kaya't malaking tulong ang naturang seminar para makaiwas sa mga tulad nito. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Lokal na pamahalaan ng Olongapo at DPWH nagsanib puwersa na para hukayin ang ilog.
Samahan natin ang ating kasamang si Ray Toledo sa iba't ibang aktibidades at walang tigil na paghahanda para sa pangmatagalang solusyon sa problema sa pagbaha. Ito na ang resulta sa isinasagawang paghuhukay ng ating mga ilog. Malinis, maayos at dumadaloy na ang tubig sa mga ilog. Konting panahon na lang at matatapos na ang mga problema natin sa mga baradong ilog. Tuloy-tuloy ang paghuhukay ng mga ilog ng syudad sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Olongapo at ng Department of Public Works and Highways. Patatandaan na sinimulang hukayin ng ilog nang mag-donate ng isang backhoe ang SM Prime Holdings noong Disyembre at sa tulong ng ilang pribadong kumpanya na nagpahiram ng 2 dump truck kasabay ang paghuhukay sa may volunteers park na ginagawang dredging machine. Kamakailan ay sunod-sunod na inspection ni Olongapo City Mayor Roland Paulino ang paghuhukay ng ilog. Nagsimula ang inspection ni Mayor Paulino kasama si SBMA Director at First Lady Cynthia Paulino sa bunganga ng Calaklan River. Matapos ay sa Volunteers Park, sa likod ng Marikit Park at sa Calaklan River. Kami pong lahat dito sa Ilicanyo ay masayang-masaya po at siguro naman po ay hindi na po kami babahain sa darating po na tag-ulan po. Maraming salamat po, Mayor Roland Paulino. Maliban sa paghuhukay ay lalagyan din ng 800 meters concrete slope sa magkabilang bahagi ng Gordon College River upang hindi gumuho ang lupa tuwing sasapit ang tag-ulan. Paulit-ulit naman pinapaalala ni Mayor Paulino na hindi umano mawawala ang baha ngunit mababawasan ito. Samantala, sinimulan na rin ang pagsasaayos ng kalsada ng Water Dam Road sa Barangay Gordon Heights na nagsimula sa Block 5 hanggang Block 19. Na lahat ang mga tao rito sa amin ay natutuwa dahil dito po sa mga projects, sinimentuhan mo po ang Water Dam Road na matagal na problema po dito sa aming barangay. Kaya nagpapasalamat po ako, Mayor, sa iyo na ginawa niyo po itong problema na matagal na po na rough road at nagiging konkreto na po sa ngayon. Isinasaayos muna ang drainage, saka sesementuhan ang naturang kalsada. Naayos na nga yung daan natin, maluwag na po nakakadaan yung mga sasakyan, tsaka hindi na ganun masyadong naabala yung commuters din, pati mga drivers. Ray Toledo, nag-uulat para sa Batangapo News TV. Sisimulan na ang rehabilitasyon ng Marikit Park para ibalik ang kagandahan at kaayusan nito. Narito ang report ni Binibining Sheila Sambilyon. Formal nang binuksan ang Marikit Park marker, hudyat ng tuloy na ang pagsasaayos at pagpapaganda ng pinakamatagal ng park sa lungsod ng Olongapo. Ito ay inunveil sa pangunguna ni Olongapo City Mayor Roland Paulino at Bien Mateo na VP for Operation ng SM Prime Holdings. Ang SM Prime Holdings ang siyang magsasaayos ng restoration sa buong park para pagandahin ito. Layunin ng proyektong ito ang maibalik ang kaayusan at kagandahan ng Marikit Park. Ito po ay ginagawa ng SM para sa mamamayan ng Olongapo. Inaanyayahan po namin sila na bumisita rito sa Marikit Park at makita nila na paunti-unti talagang magbabago po ang itsura ng Marikit Park. Ang maintenance, even ang landscape, and even ang security and convenience. Dinaluhan din ng city officials ang naturang unveiling kasama ang ilang ding opisyales ng SM Prime Holdings. Ito ang patunay na hindi lamang negosyo, puhunan at trabaho ang hatid ng SM. Gayon din ang pagtulong sa lokal na pamahalaan ng Olongapo para sa ikauunlad ng syudad. Kabilang sa mga isasaayos ang mga sumusunod. Para sa Batangapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat. Barangay Pag-asa wagi sa isang noontime show. Mga CCTV at computers na mapapakinabangan ng kanilang mga kabarangay ang kanilang napanalunan. Para sa magandang balita, pakinggan natin ang kabuang ulat ni Miss Cathy Mancao Ramos. Matapos ang East Bahak-Bahak, Barangay Pag-asa naman ang nakatikim ng biyaya mula sa nangungunang noontime show na Itbulaga sa segment na All for One, Bayanihan of the People. Barangay Pag-asa, Olongapo City.
ng Barangay Pag-asa ang makabagong CCTV equipment na matagal nang minimilihi ng barangay para makatulong sa peace and order ng lugar. Actually po, naano na po yung location na dapat natin paglagyan kung saan po yung mga critical na area, doon po natin unahing ilagay yung 6 na CCTV po. Ngunit hindi lamang CCTV equipment ang inahandog ng Itbulaga. Nagbigay din sila ng desktop computers para sa Barangay Computer Learning Center. Para sa Batangapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Isa na namang Olongapeña ang nag-uwi ng korona at karangalan para sa Olongapo. Pakinggan natin ang ulat na hatid ay tagumpay mula sa report ni DJ Nicole Jose. Isa na namang Olongapeña ang nag-uwi ng corona mula sa isang national beauty pageant, isang patunay na home of the most beautiful women in the world ng Olongapo City. Siya si Nicole Shea Dischioso na tubong Barangay Mabayuan at nag-uwi ng titulo bilang Miss Filipinas Tourism 2014. Dapat po hindi talaga ako yung candidate. Dapat yung sister ko. So, ang nangyari po, hindi siya pwede. So, ako yung nakita nila. Tapos, automatic na napasok agad ako as official candidate. Kaya sobrang proud ako. Kasi kahit na wala akong title dito sa local natin, na-represent ko pa rin siya. Si Nicole ay 16 na taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa Olongapo City National High School na nag-represent sa Olongapo sa naturang beauty pageant. Ang Miss Filipinas 2014 ay isang paligsahan ng ganda at talino na nilahukan ng mga kababaihan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nakuha ni Odessa May Tadaya na nagmula sa Gimba, Nueva Ecija ang corona at tinanghal bilang Miss Filipinas Heritage 2014 at kakatawan sa bansa sa Miss World Heritage 2014 na gaganapin sa Africa sa December. Para po sa Batangapo News TV, ako po si Kathleen DJ Nicole Jose, nag-uulat. Abangan nyo ang mas pinaganda, mas pinasaya at mas exciting na Season 3 ng Biyaheng Gapo. Malapit na! Tara! I have been married to the same woman for the past 42 years. I got married at age 18. I've been in Olongapo for the past 8 years. I lost my firstborn when he was 28 years old. But dato ko talaga is to be able to give justice swiftly to those who are victims of injustice. We are here to interpret the law to its fullest and that see to it that everybody who goes to my court comes out happy and contented. I have been going around several schools in Olongapo, lecturing on child abuse as well as on bullying in school. Yeah, I was appointed as Presidential Assistant of the Philippine Judges Association, nationwide association of regional trial court judges. My mandate is to go around the Philippines and to be able to get inputs coming from the regional trial court judges. Isa sa lumalaking sports ng ating syudad ang larong futsal. Kaya't nitong linggo ay ginanap ang Barangay Pag-asa Chairman's Futsal Cup kung saan nagpakitang gilas ang iba't ibang futsal team sa Olongapo. Para sa detalye, narito si David Bayarong. 2 araw nagtagisan ng galing sa larong futsal ang mga Batangapo sa taunang Barangay Pag-asa Chairman's Futsal Cup. Mahigit 100 kabataan sa 3 divisyon ang naglaban-laban upang tanghaling kampyon sa naturang paligsahan. Ang futsal ay isa sa mabilis na lumalaking sport sa lungsod. Ito ay isasali na rin sa regional meet na Claraa at palarong pambansa ngayong taon. Ang mga kabataang ito ay ang nagre-represent sa Olongapo City sa mga national competitions sa tulong ng Olongapo City Sports, Subic Bay Football Club, Amihan FC at ang Barangay Pag-asa sa pangunguna ni Barangay Chairman Rodolfo Catalogan. At ang mga nanalo sa paligsaang ito ay... At yan ang balitang sports sa linggong ito. Ako uli si David Bayarong para sa Batangapo News TV. Para sa ating ulat pang kabuhayan, naritong muli si Michelle Mortel. Hello! This is another episode of Ulat Pang Kabuhayan kung saan ihahatid natin ang latest job openings sa loob at labas ng ating bansa na hatid naman po ng Public Employment Service Office, pati na rin ang mga job opportunities mula sa SBMA Labor Center.
Tuloy-tuloy ang assistance na ibinibigay ng pamahalaang lungsod sa mga Olongapeñong nais magtrabaho o magkaroon ng kaalamang pangnegosyo. This might be your chance to get a job or to start and operate your own business. So get your pen and paper ready dahil narito na ang latest schedules ng ating mga livelihood trainings. Ilang tulog na lang, bakasyon na! Paalala sa mga estudyante natin, it's more fun pag bakasyon kung sa magulang ay nakatutulong. Better yet, think of some small-scale summer business or take on a summer job para may share tayo sa school expenses sa darating na pasukan. Muli ito ang iyong kapartner sa job hunting, Michelle Martel, na nagsasabing, ilalapit ko sa inyo ang trabaho pero dapat applyan at pagsumikapan mo. 10 ng aking mga kasamahan na bumubuo ng Batangapo News TV, kami ay bumabati sa lahat ng 2014 graduates. Congratulations at good luck. May all your dreams come true. At yan po ang mga pangunahing balita sa nakalipas na isang linggo. Sana'y nakapaghatid ang Batangapo News TV ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa mga Olongapeñong narito sa syudad at nasa abroad. Make Batangapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako po si Abigail Gracia Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo! Abangan nyo ang mas pinaganda, mas pinasaya at mas exciting na Season 3 ng Biyaheng Gapo. Malapit na! Tara!